Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Good day mga ka-agri. After 1 week and a half lang, 1.5 week pa lang tayong naglagay ng wood vinegar dito sa area na ito. Kung inyong napanood po, 1 week and a half pa lang mula nang nag-drenching tayo dito ng wood vinegar. Iba na po talaga itsura ng saging. Nalakatan natin dito mga ka-agri. Biglang nag-darken yung kanyang dahon. Biglang nagsilabasan yung mga bagong ugbos. Ugbos yung term sa amin. Bagong labas na usbong. Nagsilabasan po biglaan nang nag-drenching tayo ng puro-purong wood vinegar na tagkalahating lata ng maliit na sardinas noong 1 week and a half ago. Mga ka-agri, papakita natin sa inyo. Bigla pong tumangkad, bigla pong nagsilabasan yung mga bagong dahon at tumingkad yung pagka-green. Nagiging darker po yung kanilang pag-green at saka nagsilabasan itong mga bagong usbong niya. Ang bilis. Pagkatapos po kasi naglagay tayo noon ay sinundan na po talaga ng tamang-tama lang na patak ng ulan. Kaya ito po yung kanyang mga bagong usbong na si paglabasan po. Pakita natin sa inyo ng harapan para makikita ninyo hindi tayo nag-drama dito. Yan po, flashback lang natin ng konti sa inyo. Yung nagde-drenching pa tayo dito na inabutan pa tayo ni Sir Agri Adventures. 1 week and a half, ganito na po itsura. Huli! Ano ba yung pinagkakabala natin sa Agri na kahit umuulan ay sugod tayo ng sugod? Sinasabi nyo kasi, pero dahil parang kulang po yung ating wood vinegar, sir, ginawa ko na lang yung isang takal ng ganito, 2 puno. Okay lang kaya? Pwede. Ano po yan, sir? Wood vinegar? Wood vinegar na puro. Yung pure. As in, pure talagang. Pure. Wow. Talagang okay kasi nag-video ko kanina sa simula pero wala po na tayong tripod. Mas maganda na kayo po mismo nakapag-video sa akin ngayong araw. Wow, tingnan natin yung magiging effect nito. So, after 2 months, 3 months from now, kung talagang totoo sa akin. Okay, so i-update ko po kayo after 2 months kung ano po yung effect nitong ginawa ni Sir. Ito po yung puro-puro. Mga tanong ko lang, sir, para yung isang container natin, sir, mga compare mo sa urea, mga ano yung comparison? Pwede siguro 1:1. 1:1, no? Yan rin kanina sinabi ko sa first video ko. Kasi yan rin kasi sinabi ni Sir Samuel. Yung isang 20 liters natin, parang isang sakong urea na rin, yung ano? Yung katumbas. Yung katumbas. Wow. So syempre, sa summer time, talagang magmamanufacture tayo nito. So hindi talaga natin makikita yung epekto, sir, pagka hindi natin actual na masusubukan. Kaya nang sinabi ninyo. So titingnan po natin yung itsura. Ayan po, sir, patingin po ng wood vinegar na sinasabi ninyo. Ganyan parang ano siya, parang used oil sa itim. Parang used oil na parang kanal na amoy uling. Uling at saka baho. Grabe. So bakit ginagawa niyo po yan, sir, na ginagamit na parang abono yung wood vinegar? Ano po yung meron? Drenching po ito. Kasi yung experience ko kasi ni Sir Samuel at Sir Gudong na gusto rin natin i-try. Gano'n natin po sa akin. Drenching fertilization po ito. Kasi sabi ko nga sa inyo dati, yung ating wood vinegar kasi ay pyrrolic acid. Ito po ay antiviral, antibacterial, antifungal at insect repellent. At saka napakalakas po kasi ito ng kanyang growth hormone. At halos kompleto po ito sa nutrients na pampalusog talaga ng ating tanim. Ito po ay nagdi-disinfect na rin ng lupa. So, parang all-in-one package na kasi ito sa napakaraming benepisyo pala niyan, sir. So, pwede sa hayop, pwede sa tao pag alam natin kung paano pwede. So, sa mga conscious po dyan, pwede nyo pong i-search yung benefits ng wood vinegar sa Google para makikita nyo po ang benepisyo niyan. At kayo mismo ang makakabasa. At sa mga interesado po na gustong mag-avail niyan, sir, saan po siya pwedeng mabibili? Mahal dito sa Shopee, sir Wow, nasa Shopee na pala. Natingnan ko doon sa Shopee, yung parang 5 ml lang yata, umabot ng 400 hanggang 500. 5 ml? Ano lang? 500 ml lang. 500 ml. O parang isang kalahating litro. Kalahating litro lang, ganun po siya kamahal.
Pero sa dati sa atin dito, nagtitinda tayo nito, 100 pesos lang per liter. Wow. Isang litro, isang So, gallon lang. pwede silang mag-message sa inyo or pwede rin Ay, sa naku, akin, walang sir, ano? supply, sa'yo lang. Ah. Wala. Kung sa iyo na lang yung last ko yung... Gawa po tayo ng marami. Oo. Mag-manufacture po tayo this coming summer para Oo, mas marami pa. tayong magagamit. Pa ngayon. Ayan, so, Sige po, gawin mo na yung trabaho ko. okay. So, ayan po, update po tayo. Update ko po kayo pagka after 1 month ko, ano po yung magiging resulta nito dito sa lakatan ni Sir Agri. Kasi yung nakagamit nitong nauna ay Kapatid niya. testimony po nila ay very effective. Ganda ng bunga, lalaki ng bunga, at kahit tag-ulan ay less po siya. Wala ka makikita mga sigatoka na dumadapo dyan sa dahon ng saging. Wala Kasi talaga, sir. Mayroon naman pero konti siguro. napaka 10 to 15%. Ganoon lang, sir. Ganun kababa. Actual ko mismong nakita. Kahit Kasi hindi ko mag-spray nun ng anti-fungal plus, sir, walang problema. walang problema. talaga. Oo. Kasi dati nito, nag-spray na tayo nito. Pero ipoprove po natin yan pagka after 1 month, makita nila dito. Tingnan natin ito, napapasok pa po siya ng mga sigatoka. Ayan Kasi po. ka pa yan. Ayan o. So after 1 month, magbibideo po tayo ulit dito sa Farm ni Sir Agri para Update. ma-update po kayo kung ano yung resulta ng experiment ni Sir. Ganito na po itsura. Ito biglang tumangka dito. O dati sabi nung 1 week ni Hape, lagpas tao lang. Ngayon po yung top po niyan, more than 10 feet na po yan. Mula po dito sa puno. Ganun po kabilis yung pagsilabasan ng mga mahabang dahon niya, mga ka-agri. So gusto pong patunayan sa inyo. Ito na po effect. Sabi natin kasi sa inyo magbibideo tayo nito after 1 month or 2 months bago tayo mag drenching ng tawag ng wood vinegar. Pero after 1 month po talagang bibidyoin natin ito ulit. Ipakita lamang sa inyo yung nagiging effect po ng wood vinegar sa ating lakatan, mga ka-agri. Grabe yung paglabas ng mga dahon, oh, biglaan po lumabas. Ayaw pa iwan yung mga bagong labas na usbong na dahon. Mabilis po, yung yellow green, oh. Mabilis po, pero yung mga dahon sa ilalim tumingkad yung pagka-green. Mga ka-agri, yan po, flashback natin konti sa inyo para mapakita sa inyo ang mga nangyari nung isang linggo at kalahati nang nag-drenching tayo dito. Inabutan tayo ni Sir Agri na Adventures. O mga ka-agri, halos lahat lang yata puro may bagong ugbos or usbong talaga, bagong usbong talaga, bakot puno po talaga, mga ka-agri. Grabe yung higop niya ng wood vinegar, oh. Ganyan siya, oh. Pag ganito po biglang tatangkad at biglang lalaki po ito, pag ganito po yung itsura ng ating lakatan. Yun bang parang sobra-sobra yung kain kaya biglang lumabas yung mga dahon, yun yung makikita. So napakaano po talaga palang malakas pala talaga yung wood vinegar. Grabe pala talaga tama nito sa ating lakatan, lalo po sa early stage. So grabe, oh. Ako na mismo yung tawag, para ako na mismo yung bumubungat ng sariling bangko. Nakakatawa. Natutuwa lang po tayo na may share sa inyo mga ka-agrihan po habang nililibot tayo dito sa ating 5th expansion po ito na nagdilig tayo ng wood vinegar. So plan is next month, September, October, November, pag nag-umpisa na naman tayo mag-uling, talagang mamas produce po tayo ng wood vinegar. Not for sale yung pinaka plan, pero talagang gagamitin sa next na mga expansion ng pagtatanim po natin ng lakatan, mga ka-agri. Wow. So yun, hanggang dito na naman muli. Masaya lang tayo mag-share sa inyo na naging effect po talaga ng wood vinegar. Astig pala talaga ang effect ng wood vinegar sa ating mga lakatan. Ako po na po mismo nagpatunay, hindi na po yung kapatid ni Sir Agri na silang unang nag-try nito ng maglagay ng puro-purong wood vinegar na drenching sa puno. Kasi dati yung ginagawa talaga namin, nag-i-spray po talaga sa mga dahon, ginagawang foliar fertilizer. Malakas na nga yun eh, kahit nga ganoon eh, pero sa drenching mas malakas pa pala sa drenching. Grabe pala. So ibig sabihin po noon, hindi na kami siguro mag-i-spray pa pag ganito yung sitwasyon. Parang magde-drenching na lang direkta para po makikita natin
Pag ganito po dahon, oh, tingnan nyo po sa tapo. Wala kang makikitang salt, hindi ay talaga. Oh. Ganda talaga ang pag-akyat ng mga dahon maliban na lang sa mga may balik-balik tinamaan ng hangin. Oh. Wow talaga. Wow talaga. Hanggang sa muli. Techniques TV po. Maraming salamat. God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino. Masaya lang po talaga tayo. Babush!